Pwede palang matanggal sa pagkasenador itong si Senator Erwin Tulfo dahil sa pinagyayaw-yaw niya. Ito naglabas po ng statement ang dating Supreme Court Associate Justice Noel G. Tiham. Ito ang sabi, Senator Tulfo might be suggesting a revolutionary government where Congress needs to be abolished. That outrageous declared was never taught in schools. It is not sanctioned by international law. Not even the Bible or religious text, to my recollection, permits it unless the law itself is intrinsically illegal or immoral. He is suggesting a long, extensive congressional or legislative break of recess. To please the people, you have to bend the law. Is this AKAP mentality? Nako, sana makarating kay Tulfo to. AKAP mentality daw, oh. My personal observation. Ayun po yan kay Justice Noel Tiham. Senator Tulfo did not read and understand the contents of his oath of office before swearing and signing it. In the Philippines, a senator who violates their oath of office can face penalties, including removal from office and disqualification from holding any public office through the impeachment process, which requires a 2/3 vote of all senators after conviction. Nako, may maglakas loob kaya na mag-ain ng impeachment dito kay Senator Erwin Tulfo. Depende din pala sa mga kapwa senador niya. 2/3 na boto lang ang kailangan, tanggal ang Erwin Tulfo nyo. O sa mga Tulfonatics, yan yung inilagay nyo. Wala kayong kadala-dala sa naunang Tulfo. Dinagdagan nyo pa. O eto, ang pinagyayaw-yaw niya sa mga hindi nakapanood, ito yung pinagyayaw-yaw niya na nag-viral na ngayon. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Akalain mo galing mismo sa bunganga ng isang senador yan. Kaya maraming nag-react dyan, imbis na gagawa ng batas. Ito, walang galang sa batas. Ito sabi ni Julian Cadana, yun ang mahirap kapag nagkaroon ng senador na mayabang at walang alam sa batas tulad ni Erwin Tulfo. Tanggalin yan sa Senado, nakakaya yan sa Pilipinas. Nakakaya ka raw sa Pilipinas. Sabi ni Ronalisa Nanat, no one is above the law except the fifth bender, the law bender. The law bender. Sabi ni Nimia Magbanwa Robles, Rimulya agreed to Erwin Tulfo's statement, he is also liable. Ang masama dyan, itong si Rimulya daw ang gagawing ombudsman. Pag nasa ombudsman na yan, tapos ganito, nag-agree siya sa mga ganyang statement, kawawang Pilipinas. Sabi ni Jose Ray, the question is, who is the one can file petition for impeachment to him? Senator Robin Padilla. Baka naman. Kasi si Senator Robin Padilla, isa yan sa nagsalita din dyan sa Senado tungkol po dito sa pinagyayaw-yaw ng isang senador. Paano na lang yung mga Tulfonatics? Yan yung iisipin agad nila na walang batas-batas. Kasi siyempre, kung ano yung lumalabas sa bunganga ng mga Tulfo na to, itong mga Tulfonatics, sunod-sunuran agad to. Yun ang nakakabahala. Paano na lang kung may mga paglabag sa batas na nagawa yung mga tagasunod nila? Sasabihin, ito yung sinabi ng senador namin. Senador namin yan. Tagagawa ng batas yan. Pero ito yung pinagyayaw-yaw niyan. Dapat ba na matanggal bilang senador yan? Ang tanong, may maglakas loob ba na maghain ng impeachment sa kanya? Kung mag-public apology kaya siya, si Senator Erwin Tulfo, okay na ba? Sapat na ba yun? Nako, public apology lang yung pag-uusapan. Mahirap yan sa isang mayabang. Dito na lang, Rico. Bye-bye.